Alright, ang ating balitang trending para sa araw na to, final narco list balak nang isumite ni President Duterte sa National Security Council. Okay, ang final at validated narco list ay isusumite ng Pangulo ngayong linggo bago matapos ang Nobyembre. Sa kanyang talumpati sa naganap na San Beda Law Grand Alumni Homecoming, sabi ng Pangulo na ipapasa niya rin, ang naturang listahan kay Senator Senate President Coco Pimentel at House Speaker Pantaleon Alvarez. Kailangan na umanong gumawa ng isang plano upang mapigilan ng isang disaster na maaaring maging threat sa susunod na henerasyon. Mas pipiliin pa umano ng ating Pangulo ang pagkontra sa terorismo dahil ito ay karahasan lamang sa isang pagkakataon. Di tulad ng war on drugs na napabayaan umano sa ilalim sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Ramos. So itong listahan na to, pag-usapan natin yan, yung pangalan daw dito ay libo-libong mga pangalan ng mga government at elected officials. Tandaan natin na libo-libong pangalan ng mga government officials at validated na raw several times ito. Ngayon yung tanong ng bayan, hanggang kailan ba itong war on drugs na to? Sabi ng ating Pangulo na hanggang hindi pa rin nahuhuli ang pinakahuling pusher sa malansangan at hindi pa rin at napipigilan o nariyan pa rin ang mga drug lords, magtatagal ito hanggang sa dulo ng termino ni Pangulong Duterte. Alam nyo, kung maalala, September pa lang, actually hawak na ng Pangulo yan. Pero because of pre-validation, medyo tumagal. Wala nang plano ngayon ng ating pamahalan na isiwalat pa ito sa publiko dahil nga may mga concerns din. Unang-una, kapag yan ay isiniwalat at pangalan mo ay lumabas dyan, of course, natural lamang na maging defensive ka. At pangalawa, yung nagiging delikado rin yung kanilang buhay. Dahil kung mapapansin nyo, mismong sila rin ang nagpapatayan eh. Sila nag-aawayan. Dahil siyempre, kung kapag makasuhan ng isa, maaaring ituro ang isa. So, to be safe, nag-uunahan na sila kung sino ngayon ang kaya maraming nakikita tayong mga namamatay na mga may involvement sa may droga. So, gayon pa man, mahaba pa tong laban na ito, malalim pa ito, marami pang involved dyan na mga hindi pa natin kilalang mga opisyales. Sabi nga nila, baka maiyak daw tayo pag nakita natin yung mga Ba't tayo pangalan. maiyak? Baka nakalulungkot kasi minsan baka napapanood pa natin sa telebisyon mga akala natin talagang respetado pero may involvement pala sa droga. Pero gayon pa man, sinusuportahan po natin, lalo na siguro ng majority ng ating mga kababayan, ang laban na ito ng Pangulong Rodrigo Duterte at ng kanyang buong administrasyon. Kasi nga government elected officials, mga napagkatiwalaan nating magpaglingkuran tayo pero involved pala sa drugs. So ating abangan kung ano ba ang mangyayari pa sa mga susunod na araw.